Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about resonant frequency. Okay? So ano ba pag sinabing resonant frequency? So frequency at which the opposite reactance are equal. Okay? Yung opposite reactance natin equal. Okay? So kapag equal, masasabing resonant or resonant yung circuit natin. Okay, so reactance equal resonant frequency. Yung mga ibig sabihin niyan, yung ating capacitive reactance at yung ating inductive reactance ay equal. So kapag equal, resonant yon. Okay, so at resonant or yung pinaka tinatawag na resonant frequency. Okay, so meron tayong formula na ginagamit sa resonant frequency. So ang formula niya is 1. So for resonant frequency, FR, then 1 over 2 phi or 2 pi square root of L times C. Okay, so saan niya na-derive? Dito sa ating ah, reactance na equal. Okay, so kasi yung ating XC, ang formula niyan is, tandaan nyo, 1 over 2 pi FC. Yan. So, yung ating namang inductive ay simply 2 pi F na L. Okay, so kapag in-equal mo yan, then dinerive mo, tapos pinalabas natin yung F, yung frequency, ang pinaka-end mo na equation yan is eto na. Okay, so resonant frequency na sila. Okay? So, example tayo dito. Okay? So, calculate the resonant frequency for a 10 Henry, yung inductance, and 30 microfarad para sa ating capacitance. Okay, so ating formula na gagamitin is for the resonant frequency, simply 1 over 2 pi square root of L C. So, substitute lang natin, ano? 2 pi, then yung L natin, 10 times yung ating C is 30 microfarad. So, yung 30 microfarad natin is times 10 raised to negative 6 yan. So, 30 times 10 raised to negative 6. Okay, so kapag hininput natin sa calculator yan, ang pinaka lalabas sa yung sagot dyan is 9.18. So, tatlong 8 yan. Then 1, 4, 9, 2, and 4. Okay, so hertz. Okay, so pwede nating isulat yan ng 9.19 lang hertz. Okay? So, ibig sabihin, at resonant ng ang resonant is 9.19 hertz ng 10 Henry yung inductance and then yung ating 30 microfarad para sa capacitance. Okay? So, i-double check natin na since ang resonant ay equal ang reactance, XC is equal to XL. So, dapat pareho sila ng value kapag in-input natin. So, gamitin natin XC
yung formula XC, again, is 1 over 2 pi tapos FC. Okay, so 1, 2 pi, tapos yung ating F, so yung resonant, ito isulot natin para mas makakuha tayo ng accurate. Okay, so ito ay input natin dito. So sabihin natin ito ay sabihin natin letter A. Okay, so para hindi na natin siya isulat dito, no? Okay, so letter A. Tapos times yung C natin, yung gagamitin natin, C is 30 microfarad. So 30 times 10 raised to negative 6. Okay? So kapag in-input natin sa calculator yan, ang ibibigay sa yung sagot niyan is 1. So type ko ay input ko 2 pi times yung ating value na 9.18884924. Okay, so times natin sa 30 times 10 raised to negative 6. Okay, so ang binigay niya sagot is 577.35 0 2 6 9 2. Okay? So, ito ay ohms. Yan ay ohms. Tapos, sa atin namang XL, so 1, hindi, sorry. Simply, ano lang siya, 2 pi F then L. Okay, so sa 2 pi natin, 2 pi times, type natin, sulat natin A times simply 10. Okay, so daan ang sagot niyan. Input natin 2 pi times 9.188840924 times 10. So ang sagot is 577.35 02 692. Okay? So equal ang XC and XL. So ibig sabihin at resonant sila. So ang pinaka-resonant frequency nila ng 10 Henry, yung ating inductance, and then yung 30 microfarad natin para sa capacitance is 9.18884924 or itong simply 9.19 Hz. So at 9.19 Hz sa resonant frequency, equal. Para maging equal yung ating XC at XL. Okay? So, may gusto akong idagdag ano na yung most common application at resonant in RF circuits is called tuning. Okay? So, tatandaan nyo yun. Tuning. Okay? So, yun. So, kung meron kayong katanungan o gustong sabihin o komento, no, meron kayong hindi naintindihan or meron kayong gustong linawin sa aking explanation, po pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Okay? So, yan.